Mayong gabi sa tanan. Tonight we will once again be talking about unbelief, no? Magisgot ta karong gabi una mahitungod sa pagkawalay pagtuo, the enemy of our faith, you know? Remember that unbelief is the enemy of our faith. Pero ang atong tun-an karong gabi una is unsaon nato pagbuntog sa gitawag nato nga unbelief. How do we overcome unbelief? Mao na nga ang title sa atong teaching karong gabi una, Lord, I do believe, help me overcome my unbelief. Ginoo, nagtuo ako. Okay? Tabangi ako sa akong pagkawalay pagtuo. So how do we overcome unbelief? Adunay tulo ka butang nga kinahanglan natong masayran so that we can overcome unbelief. Number 1, even in the midst of fear, decide to trust God. No? Even in the midst of fear, decide to trust God. To overcome unbelief, we have to trust God taliwala sa atong mga kahadlok. Kuhay kuno gamay, kay mura nag-echo. Unbelief starts from the fact that we are afraid to trust on things that we are not sure of. Ang pagkawalay pagtuo o pagduha-duha, nagsugod ni sa dihang magsugod tag kahadlok nga mosalig sa mga butang nga dili ta sigurado. Okay? Fear is the biggest factor nganong dili ta makasalig sa Ginoo. Tungod sa atong kahadlok, maunay pinakadako nga rason nganong dili ta magsalig sa Ginoo. Okay? Bisan kita sa atong tawhanon nga kinaiya, no? Lisod kaayo ta nga magsalig sa usa ka butang, sa usa ka tawo kun mag-una na ang atong kahadlok, no? Like pareha nako, no? Kanang dili mahadlok ko magkuan ba? Mahadlok ko magpatan-aw sa doktor sa akong ngipon. Kay akong una-una hadlokod-lokon naman ko. Ala, taas kay dagom sa injection, ala, bunluton imong ngipon itong murag adjustable, ala, murag imong huna-huna ba, murag gipatay na kasi imong huna-huna, bita. Pero wala pa kakaadtog doktor. Di ba? Usahay mo na mo pugong nato. Kay di man ta sigurado kung labi na sa atong mga desisyon sa atong kinabuhi, no? Usahay maglisod ta og eskwela kay di ta sigurado unsa ba nga kurso atong kuhaon, no? Kung manarbaho ta, usahay maglisod ta og trabaho tungod kay dili ta sigurado kung mao ba gid nga trabaho ang atong gisudlan nga giandam gid sa Ginoo para nato, no? Usahay di ta mosugot nga mga lagad ta sa Ginoo sa mga ministries diri sa simbahan tungod kay mahadlok ta nga basig walay pagpaigna ng atong pagpangalagad. So fear, no? In short, we are afraid of the unknown. Mahadlok ta sa mga butang nga wala nato mahibaloi. Okay? But fear is a natural human response when we do not know what to do. Ang kahadlok mao kini ang natural nga tubag sa tao sa dihang ang tao dili na masayod kung unsay angay niyang himuon. Pag di na ganit takabalon sa atong himuon, mahadlok na lang ta. No? Mo na lang natong mahimo. Hadlok na lang. Kaya di naman takabalo, maratol naman ta. But in Isaiah chapter 41, verse 10, no? Nagsulti diya, do not fear for I am with you. Do not be afraid for I am your God. I will strengthen you. I will also help you. I will also uphold you with my righteous hand. Sa Cebuano, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason.
Amen? Do you know that the word fear is mentioned 365 times in the Bible? Okay? The word fear is mentioned 365 times in the Bible. To interpret it, God is telling us every day, do not fear. Nagsulti ang Ginoo kanato matag adlaw nga dili ta mahadlok. Pila ka adlaw sa isa ka tuig? 365. Ikapila gi-mention ang pulong nga fear sa Bible? 365. So God is telling us literally every day, ayaw kadlok. Pagkaugma na po, ayaw kadlok. Pagkasunod ugma, ayaw kadlok. Okay? That's why there's no reason nga mahadlok ta. Okay? Choose to trust God over your fears. Pilian nga mosalig sa Ginoo labaw sa imong mga kahadlok. Can you do that? Kaya na ninyo buhaton? Choose to trust God? Okay? Take note ang number one to overcome unbelief, no? Even in the midst of fear, decide to trust God. The word decide meaning pagdesisyon. Make a decision. Di ba? Joshua, okay? Particularly in Joshua chapter 24 verse 15. Ningon si Joshua sa mga Israelites, choose this day whom you're gonna serve. Pagpili kamo karong adlaw kinsa ang inyong alagaran. I'm telling you tonight, choose to trust God over your fears. Pilian nga mosalig sa Ginoo, taliwala sa inyong kahadlok. Okay? If you really have confidence and assurance of your relationship with God, choosing to trust Him will not be difficult even in the midst of fear. Kung ang matag-usa ka nato adunay kasiguruhan, we are confident, we are assured sa atong relasyon diya sa Ginoo, then dali ra ang pagsalig sa Ginoo taliwala sa kahadlok. Amen. Mahitabo lang na kung sigurado lagi ka sa imong relasyon sa Ginoo. That's why mobalik na pud ta. Kamusta imong relasyon sa Ginoo? Di ba nindot kaya tong prelude song nga ganina? No? Ang tao kuno nga naminaw sa pulong sa Ginoo og iyang gipamatuod sa buhat kuno ang iyang nadungog sama kuno kini sa tao nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Bisan mo abot og muhuros ang kusog nga hangin ug ang balod, dili daw kini matarog. Apan ang tao nga nagtukod sa iyang apan ang tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo ug wala niya kini gi-apply sa iyang kinabuhi, sama kuno sa tao nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Muabot ang kusog nga hangin ug dagko nga balod ug mabanlas kini. Okay? Dali ra ta ma-shaken kung ang atong relasyon sa Ginoo dili lig-on. Okay? Mauna nga kung confident ka sa imong relasyon sa Ginoo nga nagsubay gid ka sa kabubuton sa Ginoo, nagtuman ka sa iyang gisugo, sa iyang gisulti sa imong kinabuhi, then wala kay angay kahadlukan. Amen? Di ka angay madlok. Ngano man, pareha na sa tao nga bisan pagpangutan-on nimo. Okay? Bisan pag usab-usabon nimong pangutana, pero kung kanang tawhana nagtug-an gid na siya sa tinuod, dili na siya mahadlok motubag. Bisan pag bali-balihon nimong pangutana. Pero kanang tao nga namakak, dali na makulbaan. Og dali nimo na mabantayan og masapnan nga namakak dai siya. Kay ngano man, dili consistent ang iyang tubag. Okay? Ingana ang tao nga adunay pagtuo ug pagsalig sa Ginoo, bisag unsa ang moabot sa iyang kinabuhi, dili basta-basta matarog. Amen? Ikaduha nga pamaagi aron nga ma-overcome nato ang atong unbelief. Remember the things the Lord has done for you. Okay? Remember the things the Lord has done for you.
Hinumdumi ang mga butang nga gihimo sa Dios para nimo. Remembering what God has done for you is an effective way to strengthen your faith, making sure that no amount of unbelief may overcome it. Ang atong paghinumdum sa mga butang nga gihimo sa Dios at sa atong kinabuhi, usa kini ka epektibo nga pamaagi aron nga malig-on ang atong pagtuo. Ug tungod niini makasiguro gid ta nga walay pagduha-duha nga mobuntog niini. In Psalms 103 rather. Psalms 103 verse 2. Okay? Psalms 103 verse 2 nag-ingon, "Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me." Okay? Sa Cebuano atong basahon. "Daigon ko gayod ang Ginoo ug dili ko gayod kalimtan ang iyang kaayo." Kay ang realidad ra bagyod dali ra kayo ta makalimot sa mga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Labi na pag nanata-taliwala sa pagsulay, nanata-taliwala sa mga bagyo sa kinabuhi, dali ra kita malimot sa Ginoo. Makalimot na ta magampo, makalimot na mo tawag niya, no? Makalimot ta sa gitudlo sa simbahan sa ato, no? Bago pa ta naghisgot atong miagi og pagtuo, wa na pagkaon yang taud-taud limot na ka. Pagtuo lagi na unsa mga bago pagita naghisgot. Di ba? Dali ra ta malimot sa Ginoo. Malimot ta sa atong mga na-memorize nga mga bersikulo, no? Malimot ta sa mga saad sa Ginoo. Malimot ta sa mga gitudlo sa simbahan nga atong natun-an. Labi na kung matistingan ang atong pagtuo. Pero timan ini, never ever forget the one who has brought you up to this day. Ayaw kalimti ang tao nga nagdala sa imo hangtod karon nga higayon. Kinsa man ni? God and God alone. Amen? Ayaw kalimti nga sa kadaghan na nga mga pagsulay nga niabot sa imong kinabuhi, ang Ginoo maoy naghimo kanimo nga madaugon og nagdala kanimo hangtod karong adlaw. Amen? Say dali ra ta malimot ana. Labi na pag nanatas problema, malimot ta nga Kristohanon dayta, mubalik ka sa atong pagkayawan-on ba? Mubalik ka sa atong pagkawalay batasan, no? Murag panglabay natong kuan, panglabay nato atong mga atong pagkakristohanon, moingon dayta dayon nga, okay, gisapot ko karon, bahala. Samok na imong Bible. Ha? Ana ta, dali ra ta malimot. No? Unya, mobalik na sad ta sa atong karaan nga kinaiya og pamaagi. Mohimo na sad tang kuan. Mobalik na sad ta sa atong pagkabini, no? Sa bini. Binisaya. Na, kung masakit ta, balik na sad tag patutho, balik na sad tag no? Balik na sad ta og patambal, patawal, sa giignan na laging ayaw, agahi lang gyapon ulo. No? Babalik ta sa atong pagkahilabtonon, bisag giignan na ta nga dita manghilabot sa atong isig kataw. Wala, limtan nato ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? Ug kung malimtan nato ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, mao na nga maglisod ta nga mosalig sa iya. Kadali ra man ta malimot. Pero kung sige kay natong timan-an nga Lord, niagi nako ani Lord nga sitwasyon sa akong kinabuhi. Nakainomdom pagid ko Lord kung giunsa ko nimo pagtabang nga makalingkawas ko ani. Ba? Kamo makadomdom pa mo? Kung giunsa pagtabang sa Ginoo sa inyong kinabuhi, makadomdom pa mo? No, ang uban sa inyo, wala, limot na. Remember, okay? Again, no, sa Salmo, may I never forget the good things He does for me. Ug dili ko gayod kalimtan ang iyang kaayo. Lord,
dili ko makalimot kung unsa ka maayo sa akong kinabuhi. No? Pag moasinso na kas kinabuhi nimo, kalimot na kas Ginoo. Limtan na day nimo ang simbahan nga imong gidak-an. Ang simbahan kung asa ka nag-alagad. Ang simbahan nga nagmatuto sa imo spiritually. No, nga dili ka maabot ana karon kung kinsa ka karon, kung dili tungod sa pagtudlo sa simbahan. Of course, labaw sa tanan. Dili na mahitabo sa atong kinabuhi kung wala ang Ginoo. Kung kinsa ta karon sa atong kinabuhi. Labi na kamo mga young people, ay mong kalimot. Samot, kamo ra bagi mga limtanon. No? Maadto gyud mo sa laing lugar, wa na makalimot na nga mo simba. Nga pag Domingo mo simba di ay. Makalimot na magkuan. Makalimot na nga sa mga pulong sa Ginoo nga natun-an. Wala na, balik na sa karaang kinabuhi. No? O sa tanan nato nga niya dire. No? Kung magmalampuson ug mulambo gani mo sa inyong kinabuhi tungod sa inyong pagtuo sa Ginoo, ayaw ta ninyo kalimti ang Ginoo. Balag kami inyong kalimtan. Ayaw ang Ginoo. Amen? Ayaw inyong kalimti. Ayaw kalimti ang Ginoo. Balag kami inyong kalimtan. Lagi seryoso. Because, again, it is God and God alone who has brought you to this day and who will bring you tomorrow. Ug ang ikatulo nga pamaagi aron nga ma-overcome nato ang atong pagkawalay pagtuo. Practice your faith. Put it into action. Practice your faith. Put it into action. Okay? I-practice na imong pagtuo. In James chapter 2, verses 14 to 16, akong basahon sa Cebuano. Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14, ngadto sa 16. 14, 15, 16. Mga kaigsuonan ko, unsa may kapuslanan kung muingon ang usa ka tawo, may pagtuo ako apan ang iyang mga binuhatan, wala magpamatuod nga siya may pagtuo? Makaluwas ba kaniya ang mao nga pagtuo? Pananglit maigsuon kita nga nagkinahanglan og bisti og pagkaon. Ug ang usa kaninyo muingon kaniya, hinaot nga panalanginan ka sa Dios, ayaw pagpatugnaw ug ayaw pagpagutom. Apan wala man lang gani niya kini hatagi sa iyang mga gikinahanglan. Nan unsa may maayo nga nahimo ni ana. Saint James was trying to tell the people, okay, nga unsay pulo sa inyong pagtuo kung dili ninyo ni butangan o lihok, kung dili ninyo ni apply. Naghatag sa example nga pananglit kuno na kay igsuon or higala nga gigutom o gitugnaw. Alangan kuno muingon kuno ka nga hinaot mag-provide ang Ginoo sa imong kuan, mag-provide sa Ginoo sa imong gikinahanglan. Kung dili kuno nimo sa tagaan sa iyang gikinahanglan, unsa kuno pulos sa imong pagtuo? Nasabtan ninyo? Unsay pulos sa atong pagtuo kung sige lang tag-ingon nga namo ko'y faith, Father, na ako'y faith. Pero wala nimo gi-apply sa imong kinabuhi. Dili ang imong mga buhat dili magpamatuod nga aduna kay pagtuo. Father, naam ko'y faith nga the Lord, nga God will provide all my needs. Pero sige lang gyapon kag bagot-bot sa social media nga way kwarta oy, kalaay ba ning way kwarta asa man ka. Sus dagan kay sa inyo dire. Sus kakita ginako bagot-butan. Way kwarta, asa naman ka kwarta? Ha? Ano man bagot-bot man mo? Where is your faith? What you will learn tonight will continue to be a teaching if you do not apply it in your life. Ang tanan ninyong matun-an karong gabiuna, magpabilin lang ni nga pagtulon-an kung dili ninyo ni i-apply sa inyong kinabuhi. A teaching will only become effective if it is put to the test.
ang usa ka pagtulon-an mahimo lang ning epektibo nga pagtulon-an diha kaninyo kung inyo ning sulayan. Di ba? Mga estudyante, kana inyong giklasihan gikan sa Lunes padulong sa Biyernes, mahimo lang ng epektibo ang maestra or maestro masayod nga naminaw gidiay mo sa klase kung panahon sa ting exam makatubag mo. Nasabtan ninyo? Maka-responde lang ta sa atong mga sitwasyon sa atong kinabuhi kung ang tanan natong nangatun-an bahin sa pagtuo atong i-apply sa atong kinabuhi. Your unbelief will not go away if you simply do not put your faith to the test. Ang imong pagkawalay pagtuo dili na mulaya sa imong kinabuhi kung dili nimo sulayan ang imong pagtuo. Bisan pa og kada adlaw ta magsigig wali diri about faith. Kung di mo testing sa among gipangtudlo, wa gyud mahitabo ninyo. Nakuha? Wa di gyud ninyo makita, maparehas gid mo sa atong ebanghelyo atong Domingo. Nga wa gyud nahimo nga milagro si Hesus sa Nazaret. Kay mas nakuyawan pa siya sa ilang pagkawalay pagtuo. No? Nakita niya nga, uy, lain maning lugaran ni. Okay? Matong nilakaw na lang siya sa laing lugar. The only way to see if you have unbelief remaining in you is when you experience tribulations and situations in life and using your faith against them. Aron pod nga masulayan nimo kung napabay pagduha-duha diya sa imong kinabuhi, labi na sa imong kasing-kasing. Okay? Kinahanglan nga panahon sa mga problema o pagsulay sa kinabuhi, kinahanglan nga gamiton nimo ang imong pagtuo. Okay? How will you know nga God will provide? Ha? Saan mo pagkabalok nga mo-provide diya ang Ginoo if you cannot even confess the word? Di mo gamiton imong pagtuo, magsige lang kag mugot. Magsige lang kag bagot-bot. Saan nimo pagkaingon nga God will heal our sickness kung di ka mo tumarog tambal, kung di ka mo sugid sa pulong sa Ginoo, nga pinagis imong mga labod, imo kong giayo, no? O saan nimo pagkalingkawas sa usa ka tentasyon, sa usa ka problema, kung dili ka musugid sa pulong sa Ginoo. Ha? Again, kawang ning tanan, kung dili nato ni i-apply, sa pagpadalhan mo na kog handouts karong gabi una, kung di ka po ni i-apply, himuon na yung trapo sa tae sa iro or iring. Wala pulos. That's why, gihagit mo na ko, gamita ang inyong pagtuo. Amen? Gamitan ninyo. Ayaw mo God-look. If you decide to trust God and His Word, then you will remember what He has done for you. Faith with a strong confidence in the Lord Jesus Christ arises out from you. Okay? So kung ato nang i-combine ang tulo, kung mo desisyon ta nga mosalig sa Ginoo, taliwala sa kahadlok, okay? Unya dili pa kita malimot sa gihimo sa Dios sa atong kinabuhi, ang pagtuo magpatigbabaw sa atong kinabuhi. Okay? Faith will arise. A person who has faith in God is a person who is an overcomer and a victor. Ang tao nga adunay pagtuo, usa kini ka tawo nga madaugon nga tao. Amen? Gusto mo nga pildiro mo? Kisay gusto nga pildiro sila dire, pataas kamot. Kisay gusto nga madaugon sila, permi silang kinabuhi. Diba? Kitang tanan. Gusto ta nga mga overcomer tang tanan. Da? Diba naingon sa San Pablo, we are more than conquerors. Nagmadaugon na daw kita. Gusto nato, kisay dili gusto nga
Bisag unsa nga klase sa problema mo abot sa atong kinabuhi, ato nang mabuntog, ato nang ma-overcome. Di ba? Kisay dili ganahan, anak. Kisay dili ganahan nga taliwala sa bisag pila pa na kabuk problema mo abot sa atong kinabuhi. Nagyapon tay kalinaw sa atong kasing-kasing og kinabuhi tungod kay nagsalig ta nga tabangan kita sa Ginoo. That's because of our faith. Tungod na sa atong pagtuo. Okay? Again, balik ko na ako, pinakauna, decide to trust God. Ha? Pagdesisyon mo. Pagdesisyon gid mo. Dili pwede maglangay-langay mong desisyon. Nga, aya na siguro, Father, kanang kuan na, kanang plaster na ko. Sa kalabutan, kung maplastar ka sa imong kinabuhi, sa imong pagtuo, your faith itself will make your life stable. Ha? Mga estudyante, mga young professionals, kato na ka-graduate na, unya manarbaho na, ayaw na maghulat pa nga, aya ra ko magtarong sa akong relasyon sa Ginoo, pag na ko'y maayo nga trabaho, natagaan na akong magpapa og balay, sakyanan, unsa pa, nakapalit na akong balay, sakyanan. Ayaw na naghuwata. Pag desisyon karon, sama sa gingon ni Josue, choose this day. Pagpili mo. When are you going to trust God? Kanang walay problema? Kanang hayahay lang? But even more, trust God. Taliwala sa mga problema. O ikaduha, ayaw gid mo kalimot kung unsa ang mga maayong butang nga gihimo sa Dios sa inyong kinabuhi. Never ever forget. Namatay kanta ana, I will never forget your benefits, O Lord. Gikan na sa Salmo, Psalm 103 verse 2. Naot nga di ta malimot. Kaya ang Diyos ra ba, dili ra ba makalimot sa ato? In Numbers chapter 12 verse 1, it says, remember your Creator in the days of your youth. Hinumdumi ang inyong magbubuhat. Okay? Remember God. Remember the things that He has done for you. Okay? O ikatulo, apply, i-practice ninyo ang inyong pagtuo. Practice your faith. Kinsay na ay problema dire, pataas ka mo, ay magkaulaw. Kinsay na ay problema dire, gamitin ninyo pagtuo. Use your faith. So good unya. Confess the word of God. Kung dili mo kabalo unsay angay niyang isugid. Okay? Read the Bible. Research, no? Number 2 is Number 2 is remember the things the Lord has done for you. Okay. Confess unya. Unya gabi before mo matulog, Lord, you have said in your word in Philippians 4:19 nga ikaw mag-supply sa akong mga gikinahanglan. Lord, you have said in your word sa Isaiah 41:10, do not fear for I am with you. Lord, you have said in your word in in Haggai 2:8, silver and gold are yours. Lord, you have said in your word, kung unsa ang sitwasyon ninyo. Okay? Practice your faith. And you will see that God will work in your life. Makita gid ninyo nga mamuhat ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Okay? O ang Ginoo ra ba matinud-anon kaayo? God is so faithful. Nga kung muhimo lang ta sa angay natong buhaton, di na siya maglangay paghimo niini. Okay? Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I the Lord will make it happen. In Cebuano translation, it says, ako nga inyong Diyos, maghimo dayon niini sa insaktong panahon. Di na daw siya maglangay. Hebrews chapter 10 verse 36. No? He will not slow down to make it or make it happen. Use your faith. Ignay mong tapat, use your faith. Gamita inyong pagtuo. No? Gamita. Lord, gampo ko Lord nga makabana unta kog kuan Lord.
kanang deacon, pari, obispo, Lord. Pero saan mo na may tabo lagi kung di sa sugot nga panguyaban ka? Naamaw ka naman siguro. Dili, gadlok lagi ko, Father, kay nasakitan lagi ko atong miagi, Father. Amaw. Use your faith. Kung saan mo pagkabalo, gamitay mo pagtuo. Kay sa una, pa magkakabalo, gamitan na nagpagtuo. Pwede din nagamita pagtuo. O di magsige kag-confess, Ginoo, salamat that you will send me the right person, no? Mga batanon, paminaw ha, you will send me the right person, no? Na? But at the same time, nagya pong kay angay mo on, kay practice ba your faith. Di ba? Ang pagtuo nga walay buhat, patay. Sige pangandoy nga maminyo, pwede kang pauyab, nabuang. Na mga lalaki pod, sige mo pangandoy nga, Lord, tagay ko og Kristohanon nga babae, di pod mo kabalo og panguyab. Di pod mo manguyab. Kay pamayot ra pod mo. Unsa? Dapat ato nang ibutang sa lihok. Mo man kuwang nato, lihok. Kay pag overcome na nato ning number 1, tong trust God, dili na mahadlok. Number 2, di ta malimot sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Number 3, dali ra gid kayo. Sa tinuod lang. Dali ra kayo. Og sa dihang ma-accomplish nato na hinay-hinay mo mature, mutubo ang atong pagtuo. Hangtod nga bisag unsa pa kadako nga problema ug bagyo sa kinabuhi, imo ra nang ngisingisihan. Di ka nagkatarog. Kay ngano man, ning agi na ka. Og nitubo na ka. Okay? Ampo-ampo mos Ginoo nga tagaan mo maayong trabaho niya mga tapulan mong dagko. Unsa ka na Di mo gay mo kasugo sa inyong balay. No? Lord, salamat nga pag mag-graduate na ko, Lord, tagaan ko nimog maayo nga trabaho. Hay maayo nga trabaho, di magani ka maayo sa imong pag-eskwela. Ag pinulpol ka mga magani. Ayo ha imong pag-eskwela. Aron tagaan gid ka sa Ginoo og maayo nga trabaho. Amen. Nakuha ninyo ang connection sa kanang lahi man ko nang sige tag imagine ba. Mura tag John Lennon ana, imagine all the people. Puro ta imagine. Kasi imagine, kay ang realidad sa kinabuhi, lahi kay gayo. Makurat unya ka. Hoy, ingani di kinabuhi. May pangubalik na lang kustihan sa akong mama. Diba? Kuyawan ka. No? The reality of life is different. But what God is telling us, di ta angay mabalaka, di ta angay mahadlok, tungod kay gitudloan na taniya. Timan every day is a life full of tests of faith. Ang kinabuhi nato nga tao, kada adlaw ni pagsulay sa atong pagtuo. No? Sulayan gid atong pagtuo kada adlaw. Okay? Mga ginikanan, have faith nga ang inyong mga anak nga mandagko nga mga maayo nga mga tao sa katilingban o sa simbahan puhon. Then, gamita inyong pagtuo. Confess the word of God. At the same time, ayaw undanga ang pagtudlo sa ila kung unsay maayo nga buhaton. Di kay pasagdan ng mga ako. Sige lang, ako naman ang gitugyan sa Ginoo akong anak. Ang Ginoo na'y bahala niya. Di bitaw, ako dagan kong kadunggan nga mga ginikanan anak. Ako naman ang gitugyan sa Ginoo. Pasagdi na siya. Ang Ginoo na'y maantigo niya. Hoy, dili na siya igo. Dapat na agitay buhaton. Alam nga, undangan ni mo nagdisiplina. Undangan ni mo nagtudlo. Di ba? So may giingon sa Proverbs. Di ba? Train up a child in a way that he should go. And when he is old enough, he will not depart from it. Proverbs 22, verse 2. Okay? Again, remember the words of St. James. Faith without works is dead. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. Patay mo, dili. Dili. Kung dili mo patay, butangi og lihok ang inyong pagtuo. Aron nga mabuhi na siya. Okay? In fact, in other translations, nag-ingon nga, faith without good works
ang pagtuo nga walay maayong buhat, patay. Remember, God is good all the time. Mao na nga sa sobra ka maayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Wala gitan niya gipasagdan. Bisan pag-usahay, nakakalimot na ta sa iya, wa ta magsalig sa iya, but God remains to be good. Pero mga igsoon, naagyod gyapon tay angay himuon. And the number one thing that we need to do, labi na kung gusto nato nga mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi, trust God. Amen? Kinsa na yung mga testimony direbe. Duha lang kataw before ta mag-end. Duha lang kataw. Testimony bahin sa pagtuo. Ha? So, God is good once a month. Once a month, God is good. Ana dayang Ginoo. Once a month, dahil murag wa man lagi yo. Kinsa na testimony dia bahin tungod sa pagtuo. Wala gyud. Ay mo kaulaw. Andam yung mic palihog. Ay mo kaulaw. Kinsa na dia? Duha lang kataw. Ayun na ni mga clergy. Oh, Ate Crisilda. Oh, ato pakpakan si Ate Crisilda. Ali, diri tayo. Ang Ginoo maayo kay kada adlaw niya. What na tayo kay i-share sa Ginoo? Op. Sige. Ikulbaan gamay pero may gabi sa tanan. Gabi. Kini nga pagtuog yun, dugay na gini kaay sa nga tanan pod. Dalaga pa ko ato nga time, ana ko sa kugulingon nga, kada bitong dugay lang siya pero gabalik-balik sa ako mga, what if, umaminyo ko, gusto gina ko, ang desire sa akong heart nga, ang akong mahimong mga anak, nasa simbahan mga lagad. So, sa ako, bisan tuod ka ng imposible ba nga, anong mga lagad nga, Romano Katoliko bimigikan. So niyan ako nga kanang imposible ba? Pero ayap ako nakakuan gyud nga sayang pagpamuhat wala gyud imposible. During nga tong time nga naminyo ko, nagkuan ko na share ko sa akong bana nga pangda kinyang gusto nako og bantag grasya sa Ginoo sa ako gyud pagpaningkamot gusto nako nga ang atong mga anak na manirbihan sa Ginoo. Na sila nga kini ang nagpailalom sa gahom sa Ginoo ko nga gusto nako nga ang ato mga anak mga lagal gid diha kaniya. So far kaloy sa Ginoo nga ang akong wish, ang desire sa akong heart natuman gyud although nasirin rin among elders nga kani ang naglain siya og wa magidingon actually naglain og relihiyon. Naguban lang siya pero never gid siya nga magpabautismo kay kaisa daw ang tao bautismuhan. Naniala siya nga akong giingon sa iya bahalag asa ka mo grow spiritually, basta kay ayog kalimot sa Ginoo nga naagid siya permi. Pasalamat ko nga na si Christian ibalik sa ban. So para si Bikay napong siya nag-desire na siya nga mobalik ang kaluha si Dadoy. Salamat kayo nga kini ang mga pag-ampo ba dili bitaw kini ang dili ka mo lunga, dili nimo kani ang taga og limitasyon ng Ginoo kung asa siya mamuhat sa atong kinabuhi. Salamat. Thank you. Oh, last one. Ay, magkabala ka. Last one. Isa pa. God is good. Once a year. Saman. Manang. Pakpak ko manang pod. Tungkong lang ka nang, para makita. Kaya yung gabi sa atong tanan, no? May gabi. Okay, first of all, I would like to say nga, this is a long time prayer na gyud. Like, to be exact, 2 years and 1 month and running 2 weeks na siya kadugay nga giampo ni nako nga buta nga kay gusto ko moabot na sa ako ang kinabuhi. 2 years is dugay na gid na siya nga pagampo para sa usa ka Kristohanon. Night times nga mag-doubt ko, night times nga mas mapatigbabaw pagid sa ako ang para gid ni sa ako Along the way, I trusted God nga good things will come to me. Along the way, I was told by a lot of people nga nang dili na para sa imuha, nang lahi ang para sa imuha, dili na para sa imuha.
few people lang ang nag-encourage yun. O kanang, wala gid nag-usab sa ilang istorya ba nga nang para na sa imuha. Ang ako lang yung gipray kang Lord, starting nga nagdaghan tong mga nag-istorya sa ako nga inadto. Nga Lord, if this is for me, thank you so much Lord. Pero kung dili ni para sa ako, Lord, please give me the peace sa akong heart ug sa akong mind nga madawat nga napaylain butang ang iyahang gilain para sa ako. I only trusted God. Giwala na nako ang mga doubts, giwala na nako ako mga fear, nga ako pang uban mga kahadlok, mga pagduha-duha nga unsa ni siya ang butanga para sa ako. I trusted God 100%. I was certain with my prayers. And thank you, Lord, He granted me this prayer. 2 years and 1 month and almost 2 weeks nga inampuay og salig lang yun sa unsayang saad para kanato, saad nga mga maayong butang, and truthfully, He granted it to me. Salig lang yun sa Ginoo ug wala nay lain pang yun ni mga pagabuhaton ug hunahon. Only trust in the Lord. Thank you. Thank you. So I'm sure, dagan pagid mo mga istorya sa pagtuo, pero we don't have enough time, but ayaw mo kabalaka, naapay sunod. No? Di tama kuhan, kay kung na-notice ginin nyo, grabe gina tong mga pagtulunan ba the past weeks, puro faith. No? Okay, it's time for us to rise up. Again, no? Nga mahimot ang mga lalaki ug babae nga adunay pagtuo, that we will become men and women of faith. Okay? And ang Ginoo manalangin kanatong tanan as we journey on this life, uban ang pagtuo diya kaniya. Amen? Announcements. Gipainumduman ang mga young people karong Biyernes sa